Sa Isabela naman, nanligaw ng mga botante si Vice President Jejomar Binay. Sinasabing baluarte ni Binay ang probinsya, pero ang gobernador ng lalawigan, hindi suportado ang kanyang kandidatura. Umaksyon si Ina Zara. Kung anong init ng panahon sa Isabela, ganun din kainit ang pagtanggap ng gobernador ng probinsya na si Bogie D kay Vice President Jejomar Binay. Mismo si Gov ang nagsabing Binay Country ang Isabela. Taga-Kabagan Isabela kasi ang nanay ni Binay. Pero nang pag-usapan ang suporta, malamig na si D. Sa halip kasi na ang kababayang si Binay, si Marojas ang kanyang susuportahan. Hindi na raw siya nakatanggi ng mismong si Pinoy ang nagsabi. Sino ba, napaka-bibihira yung pagkakataon na magkaroon ng Pangulo na magagaling sa lalawigan mo. Kaya lang sinabi ko sa ating mahal na Vice President, mahirap naman po na matawag tayong ingrato o hindi tayo marunong tumanaw sa kagandang loob na ipinakita po sa atin ng mga nitong President Administration. Pero ipinagkibit balikat lang ito ni Binay lalo't noong 2010, wala pa sa kalahati ng boto ni Binay sa probinsya ang nakuha ni Rojas. Kumpiyansa si Binay, siya ang pipiliin ng mga kapwa Ilocano. Tiga saan ba yun? Tiga saan? Tiga North ba yun? Ako, Northern Luzon ako. Tsaka ako sa simula't simula, lagi kong sinasabi, kami dapat magkaisa dahil sa nakakalimutan na yung aming probinsya, nakakalimutan na yung aming lahi. Ginawa ni Binay ang apilang ito sabay sa paglabas ng bagong Pulse Asia Survey kung saan nasa pang-4 na pwesto na siya. Yan ako nagtitingin ng mga survey. Kasi lalo lang lumalaki ang hindi ko pagtitiwala at maniwala sa survey. Pero hanggang sa huling araw na pwedeng mangampanya, susulitin daw ni Binay na mag-iikot naman sa Cagayan Valley bukas. Umaaksyon bilang Pilipino, Ina Zara, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.